At kaugnay po nga ng mga insidente ng holdapan sa ibaba ng footbridge sa may EDSA Monumento, makakausap po natin si Superintendent Ferdinand Del Rosario, PIO Chief ng Caloocan City Police. Superintendent Del Rosario, magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po, Ma'am Connie, at sa mga tagapanood po ng ating programa. Mukha hong nadadalas yung pambibiktima ho ng mga holdapan dyan sa may footbridge sa EDSA Monumento. Ano na ho ang ginagawa ng Caloocan Police naman para masugpuho yung ganitong klase ng mga krimen dyan po sa inyong lugar? Actually po, Ma'am Connie, bukod po dun sa mga CCTV po na nakakalat sa monumento, ay meron na po tayong round the clock na patrolling po within the area, most especially po dyan sa mga footbridge. At yun po, bukod po sa ating mga beat patrollers, ay meron na din po tayong mga mobile patrol cars na 24 hours po na nagpapatrolya na po dyan para hindi na po maganap yung mga ganyang pangyayari. Pero nalulusutan pa rin ho kayo. Naku, sir, paano ho ba yung ganitong modus kasi? Meron na ho ba tayong tukoy na grupo ho na gumagawa nito na tinutugis na natin ngayon? Sa ngayon po, yung pong nahuli natin doon sa dalawa na yan na nagkaroon tayo ng investigation sa kanila, binigay po nila yung mga ibang identity ng mga cohorts nila. Pero sa ngayon nga po, ito ay ating pa pong ginagawa ng follow-up operation dahil po nung pagkatapos po ng pangyayari na yan, na nalaman nila nahuli yung dalawang kasamahan nila at nandun po sila sa CCTV nila na nakuha yung sa footage, naglaylo po itong mga to at kasalukuyan po, nagtatago po sila ngayon. Pero sir, dalawang beses na dyan po mismo sa EDSA Monumento Footbridge, wala ho ba tayong pinapatambay na dyan na mga pulis? Yun po, yung gaya po na sabi ko sa inyo, round the clock na po yung patrolling, tsaka po yung beat patroller natin, yung pong stretch na yan, mula po monumento hanggang sa footbridge na yan, ay regular na po nagpapatrolya 24/7. Siguro Kaya dapat ho, hindi lang patrolya, talagang may outpost na tayo. Meron ho ba tayo dyan? Actually po, meron po tayong PCP na malapit dyan at yung pong tinatawag nating BMC, Task Force BMC, na sila pong nangangalaga ngayon dyan. At yun nga po, bukod nga po doon sa mga patrolling na yon, naglalagay na rin, meron po tinatawag tayong standby patrolling na nandyan. Pagka po yung mga critical na area na yan, meron na po mga naka-standby na pulis po dyan. Kaya sa ngayon po, masasabi natin na safe po yung mga kababayan natin dyan. Sir, kasi alam nyo, pasensya na ho parang ang hirap hong sabihin na safe kasi meron hong nakakalusot hindi ho ba? Katulad ho nito, naglalakad lamang dyan at kung sinasabi nyo nga na may mga round the clock na mga pulis kayo na nandyan at sinasabi nyo may outpost at kung ano-ano pa, paano ho kayo nalusutan? Ang iilan lamang kukumpira mo ho sa inyong mga tauhan dyan. Yung pong pangyayari yan, masasabi nga po natin na medyo talagang isang hindi magandang pangyayari. Kaya nga po, siguro maganda na po itong talagang nangyari at nakita natin yung ganyang pang-hold up. Kaya nga po, mas lalong in-improve na po natin ngayon yung ating police visibility at saka patrolling sa area. Ito hong nakikita natin, outpost ba yan ng pulis? Hindi po. Isa lang pong parang dati po yatang ginagamit siya ng outpost ng barangay na inabandon na. At ngayon po ay wala pong laman yan. Kaya nga po, tanggalin na ho natin. Sayang lang. nga po, pinag-aaralan po natin kung ano kasi idudulog din po namin yan sa syudad ng Caloocan, sa local government at sa barangay po, yung silbi niyan. At kung sabi nga natin, kung pwede kong magamit din natin yan na isang outpost. Yun ang maganda, or pwede din natin yung buwagin kung yan ay magiging gamit din sa kalokohan itong mga sinasabi natin kriminal dyan. Or better yet, tauhan nyo na lang ho, sir, di ba? Kasi nandyan naman sila at nasa likod lang ho sila nagtatago niyan. Pag huhulihin nyo, kung meron na nasa paligid na tingin nyo, medyo kaduda-duda na, sir. Nakikita naman natin yung mga itsura, more or less, ano? Talagang kung naibigay na ho yung mga pangalan, wala ho ba itong mga address dyan po sa area ninyo na napuntahan nyo na po ba? Kasi po, I will take your advice po, yung sinabi niyo na tauhan. Maganda po yung inyong, mungkahi. At pag-aaralan po namin. Pangalawa naman po, yung sinasabi natin ng mga suspect, ayun nga po, nasabi natin, pagkatapos po nilang gawin yan at napanood din po siguro nila na nahuli mang kasamahan nila, pansamantala po ito'y nagtatago. Pero, yun nga po, under follow-up pa rin po sila. At the same time, yung pong sinasabi nyo kanina, nakita natin sa footage na yung na may mga kakutsabang mga driver, isa na rin po yan sa aming pinapollow up at yun nga po, yung ating mga tauhan ngayon sa follow-up section natin, dinedetermine na rin po yung mga cohorts nila, ng mga drivers sa area.
Opo. Pero sir, itong mga sinasabi kasi 'di ba na may maaring mga kasabwat nga na jeepney driver. Papaano kaya ito, medyo mahirap 'to, no? Kasi alam naman natin na diyan sa area ninyo talagang laganap din ho kung saan-saan nagbababa rin yung mga jeep, hindi ba? So hindi natin basta-basta malalaman kung talagang sila ay kasabwat o hindi. So how do you determine kung papaano ho yung ganitong modus ng may kasabwat na jeepney driver? Yun nga po, tulad ng nakita natin na yan doon sa footage po. Kasi po, Chuck, malamang po yung mga biyahe niyang mga jeep na yan, dyan lang sa area na yan. Kasi pag malalaman naman po natin pag ang jeep po ay nandun sa isang area na hindi yun yung ruta niya, kahina-hinala na po yun. Isa po Oho. yun sa magiging basihan natin na dapat na inaalam nga po namin kung yung mga jeep na yan, talagang regular o ruta nila yung binabiyahe nila na yan. At kung hindi naman po, check po na itong mga jeep na to ay talagang sabihin natin na out of line sila at talagang merong hindi magandang ginagawa sa area. Kaya isa na po yan sa minaman-manan natin ngayon. At for your information din po, yung pong jeep na yan na sinasabi natin ay inaalam na rin po namin mismo yung kung sino may-ari niyan. At yan din po yung subject namin ng ating tinatawag na deeper investigation. Ang profile po natin dito mga kabataan, ano sir, ano? Opo, karamihan po dyan. Hindi man po kabataan, pero sasasabi natin na lampas na po sila talaga sa kabataan dahil ito pong naaresto natin, nasa 27 na po yung isa at nasa 25. At yun nga po, yung iba, palagay ko, nasa edad na rin po na legal. Kaya hindi po natin masabi talagang mga kabataan totally. Kaya Bata-bata ng konti. bata-bata lang po. Opo. Pwede nang ikulong. Yun ang importante Pwede na po doon. yung po maganda doon. At yun nga po, gusto ko yun po ipagbigay alam sa ating mga tagapakinig, saka sa inyo, Ma'am Connie, na ito pong dalawa na to ay kasalukuyan pa rin nakadetain at pinail na po natin yung demanda sa kanila na robbery hold-up po, direct assault, saka resisting arrest. Alright, good luck po sa inyo, sir, ha? Maraming Ma'am. salamat po sa inyong Thank oras. you po, Ma'am Connie. Opo. Yan naman po si Superintendent Ferdinand Del Rosario, PIO Chief ng Caloocan City Police.